For today's video guys, so paano i-fully verify ulit ang ating GCash account na bumalik sa basic level using Belsys ID or Ipil ID. Kung interesado ka po guys, so panoorin niyo po ito hanggang sa dulo para wala po kayong may-miss na information regarding po dito sa turo ko po sa inyo step by step kung paano natin fully verify ang ating GCash account. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So yun, kung bago ka pala sa akin channel guys, so don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka po sa mga bago nating video. Ito nga po guys, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin i-fully verify ang ating GCash account na bumalik sa basic level. So kung nagtataka po kayo kung bumalik yung ating GCash sa pagiging basic level, so ibig sabihin hindi po natin yan na-update kasi po parang nag-message po sa GCash sa atin, so binaliwala natin yung kanilang message. Katulad ko po, binaliwala ko po ito so, kasi po medyo busy po sa school. So ito po, bumalik yung aking GCash account sa pagiging basic level. So ibig sabihin hindi tayo makakapag-send ng pera or hindi natin magagamit yung mga ibang feature ni GCash. Para po ma-continue yung ating full access sa GCash, yung mga service nila, yung mga feature ni GCash para po magamit natin. So kailangan natin i-fully verify ulit para magamit natin yung kanilang mga service or yung mga kanilang ibang feature tulad ng pagsisend ng pera, pagta-transfer ng bank sa pera or pagka-cash out. So yun. So para po maibalik natin, so punta po tayo sa ating GCash, sa ating GCash app. Maglalagin po tayo dito. Punta po tayo dito sa profile. Ayan, so as you can see guys, sa basic. So ito, verify natin, i-click natin itong verify now. Scroll down nyo po yan. So meron po kayo makikita dito sa verify now. So i-click nyo po yan. Pagka-click nyo po yan, so ito po yung makikita nyo. So tell us about yourself. So ilalagay nyo dito yung birthday nyo po. And then are you a Filipino? So kung Filipino ka po, so i-click nyo po itong yes. So dito sa birthday guys is kailangan yung mga information na ilalagay natin dito is dapat tugma sa ating ID na gagamitin. And then i-click nyo po itong next. And then nakatapos, ayan, pipili po kayo dito ng ID nyo po na gagamitin natin. So ito yung kanilang mga ID list na pwede natin gamitin. Driver license, UMID, postal ID, passport, ID. Ayan, meron silang dito national ID and Ipil ID. Sa Ipil ID, so pwede po yan hindi po laminate or pero mas better kung laminate po yan. And then ayan, piliin natin guys is yung Ipil ID. Ayan, meron sila po ditong tips na kailangan natin i-follow. So kailangan clear and readable yung ating ID. Makikita yung full name, birth date and address natin sa ID. So ayun, kailangan tugma, match yung information sa ID natin at yung selfie natin dito po. So ayan, basahin niyo po ito and then i-confirm niyo po yan, i-scan niyo po yan. So dapat hindi po blurred or wala pong light na nagre-reflect na light kasi para po madali po natin ma-perfect. Kasi once po na hindi po maganda yung pagkuha, so hindi po yan ma-perfect. Mahiram pa tayo ma-perfect po yan. I-scan nyo po yan yung front ID at yung back ID. So katulad po na nakikita niyo po sa dito. And then pagkatapos po, ayan, scan piece, yung kailangan dito sa scan, so magsusuot po kayo ng proper attire or yung kailangan match yung picture niyo po, match po sa ID niyo po. Or nakakap po tayo, nakamask or eyeglasses, kailangan natin iyan i-remove. So ayan, and then i-click natin itong next. Next po is yan, i-blink niyo po yung eyes niyo po para ma-scan po yung face niyo po. And then next, ayan, your information should match your ID. Magpipila po kayo dito na
mga information. So, kailangan yung ating isa-submit na details should be complete and spelled correctly. Kailangan yung ID natin, kung anong nakalagay sa ID natin, yun ang ilalagay natin dito. Kailangan complete at correct yung spelling. Ayan, ito yung mga fill information na kailangan natin i-submit. Pero as you can see guys, meron pong mga na-fill up po dito kasi nga automatically po yan na na-fill up kasi nadidetect niya po yung mga information natin sa ID natin. Yung hindi po na-fill up, yan po yung kailangan natin i-fill up. For example, dito sa ID number, yung ID number ilalagay natin dito, which is yung PCN. Wag lang natin ilagay yung PCN. Number lang ang ilalagay natin. Sa salutation, meron po silang dalawang option. So, ipipiliin natin yung salutation natin. For example, Mr. Mr. po ang gagamitin natin kung lalaki ka po. And then kung babae, so Miss. And ilalagay natin dito yung first name. So, ayan, meron pong nakalagay dito. Middle name. Kung wala po tayong middle name, so i-click natin itong box po dito. So, I don't have a middle name. And then yung apelido natin. Nationality, siyempre Filipino, and then civil status. Civil status naman guys is yung kung tayo ba ay married. So meron pong mga option po diyan na pipiliin natin. So kung single po tayo, so single ilalagay natin. So contact number, maglalagay tayo dito ng contact number, and then yung ating date of birth. Dito naman sa place of birth, ilalagay natin dito yung siyempre yung country, province natin, at yung city or municipality, yung municipality natin, and then kung saan po tayo pinanganak. And then sa address natin, ilalagay natin dito yung province natin, city, barangay or municipality, zip code, and then house number and street address. Dito, kung ano pong address po na nakalagay sa ID nyo po, yun po ang ilalagay natin dito. So dito sa work details natin, so ilalagay natin dito yung employment type. So dito sa employment type, so ayan, meron po sila ditong mga option kung ano po ang trabaho natin. Kung student ka po, so ilagay natin dito yung student. So depende po sa inyo yan guys kung ano po ang trabaho niyo po. Sa role, so ayan, meron silang option dito kung student, and then for example yung student po ilalagay natin. Employer, dito which is student. Nature of work, student. Ayan, meron sila ditong services dito sa nature of work. So student po yung pipiliin natin. So depende po sa inyo kung ano po ang work niyo po. Isang kayo bilong na nag-work. Kung wala po kayong work, so unemployed. So dito sa source of funds, ilalagay niyo po dito is personal savings. Depende po sa inyo yan kung magsaselect po kayo dito ng isa kung ano po ang source of fund. Ako ang nilagay ko po dito which is personal savings. Nyo po itong next. And then dito naman sa expected monthly transaction, kung ano po ang expected natin na income. And then main purposes of opening an card, so savings po ang nilagay natin. So ayan, meron po sila, depende po sa inyo yan. And then dito naman sa are you politically, so no po ang ilalagay natin kung hindi po kayong kasama sa mga political friends, beneficial ownership, so yes ang ilalagay natin kasi sa atin yung account. So and then next natin, click natin itong box po dito, so I accept the term and conditions. So i-click natin itong confirm. So pagka-confirm natin, so ayan, kailangan natin maghintay po na within 7 days on status of your verification. So ayan, mag-email sila po yan kung approve ba, or so mag-message sila po kung approve na yung application nyo po. So i-update ko po kayo guys kung na-approve na yung aking GCash account. So make sure po na nakapag-subscribe po kayo guys para updated po kayo sa aking mga susunod nating video. Yun po, so maraming salamat po sa panonood and God bless to all.